Sa mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating Morning Revival Preview, ang schedule natin ngayon ay Week 37, Day 3. So ito na ang schedule natin ngayon. At umpisahan ko na siya, magbabasa ako ng mga Bible verses natin. Exodus 25:31. And you shall make a lampstand of pure gold. The lampstand with its base and its shaft shall be made of beaten work, its cups, its calyxes, and its blossom buds shall be of one piece with it. Amen. So, ito ay isang kautusan ng pagsasagawa ng isang gintong patungan ng ilawan noong panahon ni Moses. At ito ay inutos mismo ng Diyos. At itong item na ito, gintong patungan ng ilawan, syempre ito ay isa sa mga kasangkapan sa loob ng tabernakulo. At yan ang ating tinatalakay ngayon. At binibigyan natin ng kahulugan ang mga bagay na ito. Pang-spiritual syempre. Yan ay hindi lang mga object o mga bagay, may mga kahulugan yan. Etong buong gintong patungan ng ilawan, kasama yung mga ilawan. Kasi gintong patungan ng ilawan, ibig sabihin, nakalagay dyan yung mga ilawan. 7 lahat yung ilawan na nakapatong dyan. Parang 7 lampara yan ng ilawan. So iba yung ilawan o yung parang pinakalampara niya, iba naman yung patungan. 2 item din yan. Merong ilawan at pagkatapos yung patungan. Pero as a whole, ito ay yari sa ginto, purong ginto na pinukpok. Pag sinabi natin pinukpok, ano siya? Parang artwork siya, gintong pinukpok. Kasi ang ginto, pag hindi mo pinukpok yan, hindi mo magagawa yung korte niya. No? At hindi mo magagawa yung item niya, kung anong klaseng item. Katulad ng mga gumagawa ng alahas. Nagtatrabaho sila, yung mga ginto, inaapuyan nila, pinapalambot, pinupukpok, kinukortehan. Kaya dito, kung tawagin yung item na yan, ay pinukpok na ginto. So, beaten work, made of beaten work. Pag tinagalog mo, gawa sa pinukpok. Okay, pero ang pinukpok dito ay yung ginto. Sa paggawa, marami mga parts siya, pero isang piece lang siya. Sama-sama. So, meron siyang base, may shaft, may cups, may calyxes. No, meron siyang blossom buds, pero isang piece lang siya. Kaya artistic yung pagkagawa dito. Craftsman ang gumagawa nito. Special skill para magawa ito. So, yan yung golden lampstand. Amen. Pinukpok na ginto. Mamaya titignan natin ang kahulugan ng pinukpok. 36. Their calyxes and their branches shall be of one piece with it. All of it one beaten work of pure gold. One beaten work of pure gold. Isang pinukpok na gawain ng purong ginto. Purong ginto na pinukpok para magawa yung design niya. Kaya yan ang pinakita sa atin. Sa mga kapatid, magbabasa na ako para makapasok tayo sa mga kahulugan nito. Even though we may have the gold and the beaten together and are built into one as a lampstand, we still need the 7 lamps, the 7 spirits of God as the expression. If we do not have the 7 spirits of God, we will be unable to shine to express God. Amen. So ito ay isang lampstand. Patungan yan. At kung saan nandiyan yung 7 ilawan na sumasagisag sa 7 espiritu ng Diyos.
At sinasabi natin, yung 7 espiritu na ito ng Diyos ay 7 ulit na pinatinding espiritu. So yan ang pinaka-expression nitong lampstand. Kung wala yan, parang wala siyang silbi. O, maganda siya, lampstand. Ano siya, yung patungan siya. Pero walang silbi kung walang lampstand. Di ba? Kung walang lamps, I mean. Kung wala yung 7 ilawang ginto o lamparang ginto yan. Ilawan yan, lampara din naman yan. So, lamparang ginto. Kasi pag sinabi natin ilawan lang, maraming klaseng ilawan. Katulad ng mga kandila, gasera, kung ano-ano. Pero ito ay ilawang ginto. O, yari sa ginto. 7 siya. At yan ang nagliliwanag. Yan ang 7 ulit na pinatinding espiritu para sumilay ang liwanag. Ang gandang tignan. Kasi meron siyang ilawan na 7. At yan ang kahayagan niya. So para saan ba yan? Para sa pagliliwanag, syempre. Pero hindi ordinaryong bagay yan. O, yan ay yari sa ginto na pinukpok. Upang maging isang gintong patungan ng ilawan na lumiliwanag sa gitna ng kadiliman. Amen. Whether we are young or old, we daily need to be filled with the sevenfold Spirit of God. Whenever we are filled with God's sevenfold Spirit, we are living and shining. Because we are filled with the 7 spirits of God, we cannot be dead or dim. Nothing can suppress us. Because we are full of the Spirit of God, the more we are pressed down, the higher we bounce up. O ito, sabi rito. So, tayo mga believer, bata o matanda, o lalaki o babae, o ano man ang ating kalagayan. Pag tinignan mo mga tao sa mundo, iba-iba ang kanilang mga sitwasyon, kalagayan, pamumuhay, o ano pa man yan. Ano pa yan? Pero bilang mga mananampalataya, dapat puspos ka ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Believer ka ba? Dapat puspos ka ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Ang 3 unong Diyos, na dumaan sa mga proseso, na pasukdol, naging espiritu. Spiritong nagbibigay buhay. At pagkatapos, pinatindi ng 7 ulit. No, para sa paggawa ng Diyos ngayon. No, at ang kanyang isa sa pangunahin na gawain ay ang puspusan tayo ng espiritu. Sabagat kung puspus ka ng espiritu, wow, meron kang liwanag. Meron kang liwanag. At dahil meron kang liwanag, hindi ka madilim, hindi ka mapanglaw, hindi ka pinanghihinaan. O, kundi punong-puno ka ng kalakasan. Sinasabi rito, walang makakapag-press down sa iyo. No, ibig sabihin, ang buong kapaligiran natin, para tayong dinidiin pababa. Pero dahil sa espiritu na pumupuspos sa atin, habang dinidiin tayo, lalong malakas ang pag-ilanglang mo pataas. Bounce up ka. Makita mo yung bola, pag hinampas mo sa simento, pag malakas ang hampas mo, mas mataas ang kanyang talbog. Hindi siya pak yung didikit sa simento. Lalo na pag puno ng hangin yan. Bitawan mo lang yan, tumatalbog na yan. So, ganun ang believer. O, halimbawa, ikaw ay isang taong minamaltrato, binubuli, dinidiin, ano pa, pinagmamalupitan. O, yan ay isang pagdidiin pababa. Pero dahil puno ka ng 7 ulit na pinatinding espiritu, hindi ka napaplat sa lupa, kundi habang hinahampas ka pababa, tumatalbog ka ng pataas. Mas malakas ang hampas, mas mataas ang talbog. Dahil tayo ay puspos ng
makalangit na pneuma, 7 ulit na pinatinding espiritu. Pero, pag ikaw ay hindi filled, flat ka. Flat ka, hindi ka tatalbog. Madidepress ka, ma-offend ka, bumabagsak ka, nasasaktan ka, nakakawawa ka. So, yun ang sitwasyon. Kaya ang proteksyon natin ay ang mapuspusan ng 7 ulit na pinatinding espiritu, anuman ang ating kalagayan. Sometimes the leading brothers strongly encourage the saints to function in the prayer meetings. But all such functions are not genuine functions, but performances, because the saints are not filled with the Spirit. Rather, they are deflated like flat tires. But the leading ones may still insist that these flat tires roll around a little in the prayer meeting. This kind of activity does not come from the infilling and indwelling pneuma, but from the pushing of the elders. After a brother or a sister has been forced to function, she may not pray for 2 weeks. Napasama pa. So yun, minsan ganyan yung situation. Kasi siyempre, alam naman natin ang church life, gusto natin lahat nagpa-function. O prayer meeting, dapat lahat nagpe-pray. Pag hindi nagpe-pray, medyo yung sinisiko, tinutulak. Oh, ikaw na. Oh, sunod-sunod paikot. Minsan nakita ko yan eh. So lalo yung mga elders, hindi mo naman sila masisi. Natutuwa sila na makita yung mga kapatid na nagpe-pray. Kaya nagpe-pray dahil sa push. Tinulak mo lang, siniko mo. Tinuro mo, pray. Pero yung mga ganyang pagpa-function, alam niyo kasi yan ay hindi totoo. Hindi yan galing sa espiritu. Yan ay mga pagpapakita lang yan. Oo. Pagkukunwari na nagpa-function, hindi totoo yan. Sapagkat yung mga gulong, halimbawa yung gulong na flat tires, walang hangin yan. Pero pinilit mong igulong, tinulak mo o pinaandar mo yung makina at tinakbo mo siya ng flat tire. Alam mo kung ano mangyayari? Mawawasak yan, masisira yan. So ganoon din yung mga kapatid. Dahil wala naman silang pagpupuspos ng espiritu, pinilit mo lang sila, hindi makakatulong sa kanila yan. No, hindi makakatulong yan. Dahil pinilit mo sila, lalo silang masisira. At next time, ayaw na nila mag-meeting. Ano ba naman itong meeting na to? Pinipilit ka, sinisiko ka, pinahihiya ka. Di ba? So, huwag natin gawin yan. Hayaan natin ang mga kapatid ay makaranas ng pagpupuspos ng espiritu. Pag napuspos ng espiritu yan, hindi mo mapigil yan. Talagang magre-release yan ng espiritu. Ang gandang tignan. No, kapag ang mga kapatid ay talagang puno ng espiritu, kusang-kusa yan na magpa-function. Yun ang gusto natin. Hindi yung mga, mga pinilit. Amen. When a tire becomes flat, it is better not to roll it around. For the more you roll it, the more damage it will become. However, none of us should be a flat tire. Instead, we must be filled with pneuma. We have a station in the third heaven. We can always be filled with the heavenly pneuma. When we are filled with the Spirit, we can function at any time. This function is not a performance. It is our living. When we all are filled with the sevenfold Spirit of God in the built-up church, this sevenfold Spirit of God will become the very expression of God in Christ. Bagamat sinasabi natin, dapat huwag pinipilit yung mga kapatid. Pero kung tutusin, dapat hindi kayo flat. Yun ang yung gusto natin mas bigyan ng pansin. Sasabihin natin, huwag natin pilitin yung mga flat tire. O tama naman yun. Pero dapat, huwag kang flat tire. So, naintindihan nyo? Mas dapat yung huwag flat tire. Hindi mas dapat na huwag pilitin yung mga flat tire.
Dapat walang flat tire. Di ba? Dumating ka sa meeting. Dapat puspos ka ng espiritu. Nag-charge ka muna. Full tank ka. So, yun yung dapat. Upang sa ganon, kung lahat tayo ay filled, lahat tayo ay nakaka-function sa lahat ng panahon at sa lahat ng oras. So, yun yung normal na church life. At walang dahilan bakit hindi tayo mapuspusan. Meron tayong heavenly station. Libre naman yan. Libre yan. No? Na tayo ay mapuno, mapuspusan. No? Hindi ka naman magbabayad. Hindi ka tulad ng mga fuel ngayon, mahal. Magbabayad ka. Kaya marami, mga half tank lang ang mga karga nila. Isang araw, nag-fill ako ng gas. Hindi na puno. Yung dati kong finifill na pag 1,000, full to the brim yung pag filled ko ngayon, laki pa ng kulang, hindi na puno. Mahal yan eh. Pero yung Pneuma, libre. Libre yan. At yan ay privilege na tayo ay mapuspusan. Kaya pumunta tayo sa heavenly station. Third heaven. Nasa loob ng ating espiritu. Pwede kang dumulog sa salita, panalangin, salamuha sa Panginoon, pagtawag sa Kanyang pangalan, pag-contact sa Kanya. At ito ay mga pamamaraan kung paano tayo mapuspusan ng heavenly pneuma. So today's reading na ako. Beaten work signifies sufferings. When Christ was on earth, He experienced much suffering, much beating. With the lampstand, the gold was beaten to shine forth the lights of God. This light equals the glory of God. This indicates that through His sufferings, Christ expresses God's glory. O ito, bumaling tayo sa beaten work, kung ano ito. Yung pinukpok na gawa, yung ginto kasi pinukpok na gawa yan eh. Isang gawang pinukpok. Kaya naging, lampstand, nagkakorte siya. Ngayon sabi sa atin, yung beaten work na yan ay sumasagisag sa sufferings, mga pagdurusa. Katulad ni Kristo, nung siya ay nandito pa sa lupa, nakaranas siya ng maraming sufferings. Maraming suffering ang Panginoon. Dumaan siya sa matinding suffering hanggang naipako siya sa krus. Ang kanyang pamumuhay ay pamumuhay ng sufferings na pwede natin sabihin, ito ay gintong pinukpok. Ang kanyang buhay ay katulad ng isang ginto na pinukpok. Ganon din yung lampstand. Yung lampstand na ginto ay isang pinukpok na gawain. At dahil dyan, ang lampstand ay merong pagsilay ng liwanag. Pagsilay ng liwanag. At ito sinasabi natin pagsilay ng liwanag. Ito ay tumutukoy sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa Biblia kasi, ang kaluwalhatian ay ang kahayagan ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naihayag, yan ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kapag ang Diyos ay naitago, walang kaluwalhatian kasi siya ay nakatago. Pero sa panahon na inihayag niya ang kanya sarili, merong kaluwalhatian at siya ay naihahayag sa pamamagitan ng liwanag. Marami mga incident na nakita siya sa pamamagitan ng liwanag. Halimbawa si Saul of Tarsus na nagpakita sa kanyang Panginoon. Ang nakita niya liwanag at tinig ng Panginoon. Yung tinig nanggagaling sa liwanag. At yung liwanag, yan yung kahayagan ni Kristo, kahayagan ng Diyos. At yan ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakatulad din sa Old Testament na sinasabi sa atin, ang kaluwalhatian ng Diyos ay naihayag kay Abraham. Diba? At doon sa bundok ng pagbabagong anyo, kung saan sinama ng Panginoon yung kanyang mga disipulo, si Pedro, si Juan, si Santiago, nagpakita siya sa kanila. Unang-una na saan yung tao, biglang nagliwanag siya. Yung Diyos na nasa loob niya, lumabas, naihayag. At ang kanyang kaluwalhatian ay nakita ng mga disipulo
At ang anong nakita nila? Matinding liwanag. Sabi, katulad ng araw, ang liwanag. Pagkatanghalian, subukan mong tignan yung araw. Hindi mo kakayanin. Sobrang liwanag. So, ganun, hindi nila makita. Hindi nila matitigan. Yan ang kaluwalhatian ng Diyos. At ito ay bunga ng suffering. Pinukpok na ginto para sa liwanag ng Diyos na siyang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. So, sinasabi sa atin, kung tayo mga believer, wala tayo naranasan ng mga kapighatian, pagdurusa, mga hirap sa buhay, lahat okay lang, hindi tayo katulad ng pinukpok na ginto. Wala tayong liwanag. Kasi ang laging hinahanap natin ay mga ginhawang kapaligiran, kasayahan. Pag may mga paghihirap, tatakasan mo, iwanan ko ito, ayoko nito. Lalabas ako sandali, pupunta ako kung saan. So, iwas ka ng iwas sa mga pagdurusa. Hindi ka sumisilay bilang isang gintong na pukpok. Wala kang liwanag. Wala kang liwanag. Kaya yun yung sinasabi sa atin. If we are short of sufferings, our light may not shine brightly. Although we should not seek to suffer, we should not despise sufferings, for they are useful. If we never experience any difficulties, any beating of the gold, we will not be able to shine. Amen. So yan. Yan. Kung walang suffering, walang pagsilay ng liwanag. Bagamat sinasabi niya, hindi naman tayo naghahanap ng suffering. O sige, mula ngayon, hanap, saan ba ako pwede magdusa? Doon ako. Hindi ganon. Hindi ganon. Hindi mo siya hinahanap, pero kusa siyang dumadating. Huwag mo siyang hamakin. Huwag nating maliitin ang mga pagdurusa na iniaayos ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat ang mga pagdurusang ito ay nagdadala sa atin upang tayo ay makatulad ng gintong pinukpok na kung saan ito ay nagre-resulta ng pagliliwanag. Sapagkat kung naranasan mo ang mga suffering na yan, na hindi mo naman siya hinanap, isinaayos siya ng Panginoon sa buhay mo. Ikaw ay magkakaroon ng isang kahayagan ng liwanag. So, yun yung sinasabi. So, ang liwanag, galing siya sa sufferings. Yung beating ng gold ay sumasagisag sa suffering ng mga believer. Kaya, huwag kang malungkot. Huwag mo sabihin na, nanampalataya ako. Dami kong suffering sa buhay. Kala ko ba, pag nag-believe ako sa Panginoon, lahat wonderful. Lahat saya-saya, ganda ng buhay, walang problema, ang babait ng tao sa paligid ko. Oo, lalo na sa church life, ang bubuti ng mga kapatid, lagi nakangiti sa akin, hindi ako binibigyan ng sama ng loob. Oo, so yan bang hanap mo? Hindi ka magliliwanag pag ganyan ang buhay mo. Kaya huwag tayong malungkot, mga kapatid. Huwag nating baliwalain ang mga suffering na inayos ng Diyos para sa atin. Huwag nating hamakin yung mga pag-aayos ng Diyos. Ito ay malaking tulong sapagkat gusto niya na ang mga believer ay nagliliwanag. May pagliliwanag. Hindi mo sinabi sa gospel, we are the lights of the world, sabi ng mga apostol. Tayo ang liwanag ng sanlibutan. Asan ang liwanag mo? Asan? Wala. Kasi tinatakasan mo ang mga suffering. Diba? Ayoko na dito. Aalis ako. Nagdurusa ako dito. Wala ang suffering. Ngayon, wala kang liwanag. Kasi pinili mo yung sitwasyon na wala kang suffering. Di ba? Halimbawa, yung mga mag-asawa. Naku, sobrang suffering ng inaabot ko sa asawa ko. Iwanan ko na to. Wala ka ng liwanag. Iniwan mo na eh. Kaya hindi pwede mag-iwanan. Amen.
Amen. Okay, for example, ito na. If your husband or wife or your children are always good to you, this may hinder your shining. But if you face difficulties in your family life, these difficulties will help you to shine. O anong gusto mo? Walang sakit ng ulo sa pamilya? O meron? Huwag mo sabihin na gusto ko meron, kaya utusan mo yung mga pamilya mo, bigyan ka ng sufferings. Hindi ganon. Mali yung concept na yun. Ang ibig sabihin nito, ayaw natin yan. Tama naman. Sa nature natin bilang tao, ayaw natin yan. Pero ang Diyos ay soberano. Alam niya mag-ayos ng ating kapaligiran. At sa maraming sitwasyon, ang pinakamatinding suffering ay kung nanggagaling sa mga mahal natin sa buhay. Kasi yung mga mahal, hindi natin mahal sa buhay, hindi tayo nasasaktan dyan eh. Hindi mo naman mahal yung mga yan eh. Ano man namang gawin nila, hindi ka naman maapektuhan. Pero pag sarili mong pamilya, madali ka masaktan. Di ba? Madali ka maging sensitibo. Nagdurugo yung puso mo pag sila yung napakinggan mo. No, kaya huwag nating maliitin o takasan ang mga ganitong pagdurusa. Ito ay isang tulong upang tayo ay magliwanag. Shine! Shine! Amen! Kapag nakita mo yung mga kapatid na may mga liwanag sila, huwag mo isipin ang ganda ng buhay nito, kaya ang liwanag. Ganda ng pamilya, ang ganda ng trabaho. Walang problema to. Hindi. No? Sa pamamagitan ng mga suffering na tinanggap nila mula sa Panginoon at hindi nila tinakasan, kundi tumuon sila sa pagpupuspos ng 7 ulit na pinatinding espiritu. Kaya yan ay nagdulot ng isang pagliliwanag sa kanila. Amen. In all the dealings we face, we have to see the Lord's hand. We have to see that the Lord is constituting, carving, and molding us. The constitution of the Holy Spirit is not just an idea. It is constituted through the experience of all the circumstances around us. All the experiences we have in our environment are the result of the Spirit's constituting work. His discipline is actually His constitution. So maganda to. His discipline. Ano discipline to? This is the discipline of the Spirit. Kaya merong message si Watchman Nee. Ang titulo ay The Discipline of the Holy Spirit. Na kung saan sinasabi niya, ang Espiritu Santo, ito ay ang Panginoon ngayon. Tama naman na nasa loob niya, nasa loob natin ang Espiritu Santo. Pero ang Espiritu ay gumagawa din sa labas natin. Siya ay Diyos, ang kanyang kamay, kayang gumawa ng mga sitwasyon sa kapaligiran natin. Upang dalhin niya sa atin ang disiplina ng Espiritu Santo. At itong disiplina ng Espiritu Santo, hindi ito para pahirapan ka, kundi napaka-educational ng paggawa niya. Totoo, may disiplina. Pero minsan ang disiplina ay tumutulong sa atin. Halimbawa, yung mga bata na hindi na disiplina. Ngayon kasi bawal magdisiplina. Pwede magdisiplina, pero ibang klase yung mga disiplina sa panahon na ito. Pero nung araw, mas matitindi ang mga disiplina ng mga magulang. Pati teacher sa school, matitindi ang disiplina niyan. Kuminsan, namamalo talaga yan. No? Pero hindi yan para saktan ng tao. Kundi yan ay disiplina upang turuan ang tao, no, na maging bukas sa Panginoon. Maging bukas sa Espiritu. At itong mga disiplinang ito ay nagiging pamamaraan ng Diyos. So sinasabi sa atin, upang tayo ay buuan. Tayo ay ukitin. Tayo ay ihulma
tungo sa Kanya. Tungo sa Kanya. Sapagat kung walang pagdidisiplina, hindi ka mapipilitan. Ito ay pagpilit din sa atin upang dumulog sa Panginoon. Parang ano siya, appetizer. Oo. Isang pagpupumilit na ginagawa niya sa kapaligiran natin. Kung ang disiplina ay mahaharap mo siya ng tama, okay, ito ay malaking pagpapala sa atin. Kaya pinaliliwanag sa atin na ang Espiritu ay gumagawa ng mga gawain sa kapaligiran natin. Okay, so ang mga pangyayari sa kapaligiran natin na isiinaayos ng Espiritu ay para sa pagbubuo ng gawain ng Diyos tungo sa atin. Okay, at ang kanyang disiplina ay ang kanyang pagbubuo. Binubuoan tayo. So sa English, kang ginamit niya is constituting. Constituting, binubuo sa'yo. Merong isang bagay na banal na gusto niyang ibuo sa'yo. Pero kung ang buhay mo ay relax, wala kang difficulties, parang hindi niya magawa na buksan ka. Hindi niya magawa na lalinan ka. Alam niyo kasi, yung mga relax na mga buhay ng tao na walang mga sufferings. Okay. Ito ay mga uri ng buhay na nakabaling hindi sa Diyos. Nakabaling sila sa mga makasanlibutang bagay. Nakabaling sila sa mga kaaliwan ng kaluluwa, ng laman. At dyan sila nagpapakasasa at tinuturing nila na yung buhay nila ay walang suffering. Kaya wala ring paraan para makagawa ang Diyos sa kanila. Pero, kailangan malaman natin na ang kamay ng Diyos, na siyang kamay ng Espiritu, ay malakas. Malakas, hindi mo kaya yan. Isang araw, yung puwersa ng kanyang kamay, dadaling ka sa isang sitwasyon na magbubukas ka dahil sa sitwasyon na yan. Totoo yan. Pero mas mainam, bukas ka na ngayon. Para hindi maging mabigat ang paggawa. Tandaan ninyo, ang Espiritu ay 7 ulit na pinatindi. Malakas yan. Hindi mo kakayanin yan. Pero, purihin ng Panginoon, lahat ng ito ay para sa kaluguran ng Diyos at para sa pagpapala sa atin na tayo ay maging mga sisidlan na nagsisilay ng liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Amen. The golden lampstand is beaten out of pure gold. The beating produces the mark, which is the result of the discipline of the Spirit. Everything that goes on in our environment is for the producing of the beaten lampstand. Sorry. So itong lampstand, paulit-ulit na sinabi sa atin, ito ay upang sumilay ang liwanag ng Panginoon sa gitna ng kadiliman. Sino ba yan lampstand? Yan ay ang eklesiya. Sino ba yung eklesiya? Yan ay tayo na hinubog sa pamamagitan ng pagpukpok ng ginto sa loob natin. No? At kapag nangyari yan, tayo ay magkakaroon ng liwanag. Saan ka man pumunta, nandiyan dyan ang pagliliwanag. Naihahayag mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ito ay ibinunga ng pagpukpok sa ginto. At sinasabi natin, ang pagpupukpok na yan ay ang disiplina ng Espiritu Santo. Amen. The way of the ministry of the word is not the way of gift, but the way that is wrought through God's beating. Ang ganda nito. No? Sabi niya, yung daan ng ministeryo ng salita. So, ang mga believer, isang araw, ikaw ay mabubuuan ka ng ministeryo ng salita. Nang ibig sabihin, meron kang ministeryo. Ang iyong pagsasalita ay ministeryo ng salita na kung saan ang iyong pagsasalita ay nagdadala ng pagpapala sa tao.
Pero ito, sinasabi niya, hindi ito naibunga sa paraan ng kaloob. Kasi madalas, ang binibigyan natin ng pansin ay ang kaloob. Hindi kaloob yan. Sapagat ang iniisip natin, ang kaloob ay ang kagalingan na binigay ng Diyos sa atin. Kakayahan siya para gumawa, makapagsalita na mainam, o maging eloquent sa pagsasalita. Pero sabi niya, hindi yan. Itong ministry of the word, sabi niya, ay nailalin sa atin sa pamamagitan ng pagpukpok ng kamay ng Diyos. So naibunga siya sa suffering. Hindi dahil sa merong kang gift, okay, na makapag-ministeryo ng salita. Tandaan niyo mga kapatid, kung walang dumaan sa disiplina ng Espiritu Santo, hindi dumaan sa pagdurusa, walang ministeryo. Maniwala kayo. Amen. Amen. We are all clear within that the way today is the way of the Spirit's discipline. Ano ang daan ngayon? Ang daan ng disiplina ng Espiritu. Yan ang daan. Hindi siya isang kaloob. May kaloob. Pero ang nagbubunga talaga ng ministeryo ng salita ay ang discipline. Ang discipline of the Spirit, at yan ay ang mga pagdurusa. Amen. Where there is the discipline of the Spirit, there is the ministry of the Word through the New Testament ministers. So yung mga bagong tipang ministeryo, ministro ng ministeryo ng salita ay naibunga ng discipline of the Holy Spirit. So tanungin niyo sila, gusto niyo, brother, dumaan ka ba sa disiplina ng Espiritu? Totoo ba ito? Na nagkaroon ka ng ministeryo ng salita dahil dumaan ka sa disiplina ng Espiritu? Parang hindi naman. Parang ang saya naman ng buhay mo. Amen. 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 So everyone who is used by God is beaten. Ang mga ginamit ng Diyos ay mga pinukpok. Diba? Yung patungan ng ilawan, pinukpok yan. Kaya meron niyang pagsilay ng liwanag. Dumaan yan sa matinding pagpupukpok. Kung makakapagsalita lang yan, ikikwento niya sa inyo kung anong hirap ang dinanas niya sa kamay ng mga manggagawa. Pukpok, apoy, kinorte yan, no? Pinait pa yan. Naku, ang daming dinaanan yan. Hanggang siya ay maging isang nagniningning na gintong patungan ng ilawan kasama ang mga ilawan. Ang ganda niya. Pero saan siya dumaan? Beating. Amen. Amen. Everyone who is used by God is beaten and molded by God. Kung hindi ka pinukpok ng Diyos at hinubog ka ng kamay ng Diyos, hindi ka magagamit ng Diyos. Ang pagpubunga ng tamang ministeryo, mga kapatid, hindi nang galing sa seminaryo. Hindi yan course na katulad ng mga course sa sanlibutan. Nag-aral ng engineer. Nag-aral ng medicine, doctor. Diba? Nag-aral ng nursing, nurse. Pero nag-aral ng pagka-ministro, walang ganon. Dumaan sa pagpupukpok at suffering na isiniayos ng Diyos, siya ay naging ministro ng ministeryo ng salita. Okay? So, yan ang pinakikita sa atin. So, to speak only by gifts, doctrines, truths, and teachings is not our way. Maring ikaw ay matalino, kaya mo maintindihan ang mga katotohanan, ang mga doktrina, ang mga
pagtuturo, pwedeng maintindihan mo lahat yan. Pero hindi nangangahulugan na kaya mong pag-aralan lahat yan, kaya mong salitain lahat yan, hindi nangangahulugan na ikaw ay isang ministro ng ministeryo ng salita. Pwede mong ulitin yung mga sinabi ng mga nagmiministeryo ng salita. Pero ano ang dating? Ano ang dating? Yun ang pinag-uusapan natin. No, pwede mo ulitin yung mga salita ni Brother Lee. Pero ano ang dating sa mga nakikinig? Ang salita, pwedeng ulit-ulitin. Pero ano ang dating? Kung walang paggawa ang Diyos sa buhay mo, wala kang dating. So, yun ang sinasabi sa atin dito. Kaya, huwag kayong matakot sa mga suffering. No, sapagkat sa pamamagitan niyan, ang kamay ng Panginoon ay gagawa sa iyo. Isang araw, gagawin kanyang isang taong nagmiministeryo ng ministeryo ng salita, magiging pagpapala ka maski saan ka pumunta. So gusto natin, maraming ganyan ng mga tao. Oh, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapakita mo, sa mga pagpapaliwanag tungkol sa gintong patungan ng ilawan na dumaan sa pagpupukpok, gintong pinukpok, inubog ng kamay na katulad din namin, Panginoon. Palaging ibigay namin ang aming mga sarili sa iyo, Panginoon, para sa iyong disiplina, para sa iyong pag-aayos, upang kami, Panginoon, ay mabuuan mo bilang mga ministeryo ng salita at maging mga pagpapala sa kapanahunan na ito. Salamat, Panginoon. Amen.